Alright mga amigos, papalapit na nga po ng papalapit ang mega fight ni na undisputed super middleweight champion Saul Canelo Alvarez at Terence Bud Crawford na gaganapin sa September 13 sa Las Vegas. Alam na nakararaming boxing fans at mga experts na liyamado talaga si Canelo sa sagupaang ito. Dahil unang-una aakyat ng dalawang dibisyon si Crawford from 154 pounds papuntang 168 pounds. Medyo malayo-layong biyahe yun mga amigos. Kung si Tank Davis nga na may 93% knockout ratio, ayaw lumaban kay Ryan Garcia na 5 pounds lang ang iaakyat. Kasi nga sa boxing mga amigos, kada libra ay may epekto talaga. Kaya nga sinasabing there's a weight class for a reason. Dahil dapat doon ka lang talaga sa range ng natural weight class mo. Pero dahil daring to be great ang 2-division undisputed champion na si Crawford at napakalaking pera ang nakataya dito. Ayon sa report, $150 million para kay Canelo at $50 million para kay Crawford. Kaya't hindi talaga nakatanggi ang dalawang mandirigma na magharap. Sa mata ng mga odds maker, as of August 21, -190 favorite si Canelo, habang +155 underdog naman si Crawford. Ayon sa odds calculator, pag tumaya ka ng $100 kay Canelo, tatama ka lang ng $52. Samantalang kay Crawford, tatama ka ng $155. Sa mundo ng boxing, hindi sa ring nagsisimula ang laban ayon sa mga alamat ng sport tulad nila Muhammad Ali, Joe Louis, Mike Tyson. Ang tunay na championship ay hinuhubog sa pawis, sakripisyo at disiplina sa training camp. Dahil sa bawat jab, bawat sprint, bawat araw ng pagod doon mo na ipapanalo ang laban. Kaya naman sa training camp pa lang po mga amigos, palupitan na ng diskarte ang magkabilang kampo. Kahapon pumutok ang balita na kinuhang sparring partner ni Canelo si Jaron Boots Ennis. Pero hindi rin naman nagpahuli si Crawford. Dahil bagamat tahimik lang at mas pribado sa kanyang training itong si Crawford, pero may mga bali-balita. Ang dalawang boksingerong tumalo kay Canelo na sina Floyd Money Mayweather at Dimitri Bivol ay tumutulong ngayon sa training camp ni Crawford para talunin si Canelo. May mga report na si Bivol ay tumutulong na mas pahusayin pa ang footwork ni Crawford. Magaling kasing kumontrol ng distansya itong si Bivol. Nakita naman natin yung ginawa niya kay Canelo noon, pati na rin kay Artur Beterbiev. Wala pa naman ako nababasa sa mga report kung ano ang toka ni Mayweather. Pero sa palagay ko kung paano i-neutralize ni Floyd ang mga pressure fighter pagdating sa clinching at inside fighting. Yan po ang mga magagandang taktikang mapupulot ni Crawford kay Mayweather. So balit sa tingin ko, mas nakalalamang si Canelo sa training camp sa pagkuha kay Jaron Boots Ennis. Dahil yung pwedeng ipresentang panganib ni Crawford sa tunay na laban ay halos pareho ng kayang ipresenta ni Jaron Boots Ennis sa sparring session. Sa madaling sabi, mas napaghahandaan ni Canelo yung mga pwedeng mangyari sa tunay na laban. Unang-una, switch hitter din itong si Jaron Ennis tulad ni Crawford. Nakakatulong sa pag-simulate ng unpredictable stance ni Crawford. High ring IQ, nakakapagbigay si Ennis ng insight sa galaw at mindset ni Bud. Aggressive pero technical style, pinipilit si Canelo mag-adjust sa pressure at timing. At heto pa isang mahalaga mga amigos galing sa parehong weight class, si Crawford at Ennis. Ibig sabihin yung lakas ng suntok ni Crawford ay hindi rin po nalalayo sa lakas ng suntok ni Ennis. Bagay na nakaka-adapt agad si Canelo habang nasa training camp pa lamang. Sa kabilang banda, mayroon bang nakuhang sparring partner si Crawford na kayang i-simulate ang estilo ni Canelo? Yun ang malaking katanungan doon. Si Bivol at Mayweather ay hindi naman po kasing estilo ni Canelo. Kaya kahit mag-sparring sila magdamag, hindi po. Mamimimik ni Bivol at Mayweather yung style ni Canelo, pati na rin yung panganib na dala. Kaya naman sa aking palagay, nakalalamang sa training camp, especially sa mga sparring sessions, itong si Canelo laban kay Crawford.